Guys, wala nang tigil ang ulan simula nung Lunes. Hindi na tayo may palaka. Hindi na tayo tinigilan ng ulan. Saan kaya pupunta na yun, guys? Ayun may palaka. Ayun, nagtago dun sa may ayun, guys. Uy, hindi kaya pupunta yun. Ayan, guys, wala nang tigil yung ulan. Buong isang linggo na siya, dire-diretso na yung ulan niya, walang tigil. Ayan, kaya dito sa backyard, ang bilis na rin tumubo yung mga damo or tumaas, mabilis tumaas yung mga damo. Ayan, yung aking mandarin, hindi gumaganda yung bunga kasi hindi ko siya napapausukan, kaya pinipeste siya ng mga malalaking, anong tawag doon, guys, yung malalaking langaw na kulay pula. Yun yung kumakagat, kaya nasisira sila. Ayan, nasisira yung mga halaman natin dahil dire-diretso nga yung ulan na hindi tumitigil, isang linggo na. Ayan, nabubulok yung sili. Ayan, nabubulok yung sili dahil nga walang tigil yung ulan. Ayan ang nangyayari sa sili, sa bunga niya, nabubulok dahil walang tigil yung ulan ng buong isang linggo na. Dire-diretso nga. Tapos yung iba kong ampalaya, kinuha ko yung bunga dahil nabubulok din siya. Masyado siya nabababad sa ulan. Excuse me. Ayan, kinuha ko kanina. Tapos ang inaalala ko, guys, itong aking mga tanim na repolyo, baka masira sila. Ayan, mga isang buwan pa naman bago siya anihin, kaya sana wag siya masira sa walang tigil na ulan, kasi ang repolyo mahina din niya sa ulan. Ayaw niya ng sobrang babad sa ulan, nabubulok yung kanyang dahon. Ayan, ang lalaki niya pa naman. Ayan, guys, isa yan, guys, sa lalong ano ba yung nangungulila, at lalo ako nabik sa asawa ko kasi yung mga ganyan, malapit ng harvestin yung mga tanim namin. Siya yung tiga-harvest ko, tuwang-tuwa siya pagka yung mag-harvest na ng mga tanim. Ayan, gustong-gusto niya talaga mag-harvest ng mga tanim na gulay. Ayan, guys, yung ating patola, meron na rin siyang bunga. Ayan, may bunga na yung ating patola. Ayan, malaki na. Favorite niya to, guys. Paborito niya tong patolang to. Kahit na araw-araw mo siyang paulamin ng patola, gustong-gusto niya yan. Igigisa mo lang siya sa miswa. Ayan, isa yan sa paborito niyang gulay. Kaya pag meron kaming tanim na patola, hindi na namin pinamimigay. Kasi nga, gustong-gusto niya yung igulay. Kaya pagka medyo malaki na, ginugulay ko na agad yan. Bibili lang ako ng miswa. Ayan, gustong-gusto niya na yan, guys. Ayan, isa yan sa lalo ako nangungulila sa kanya. Dahil ayan, ang gaganda ng mga tanim natin. Ayan, yung okra. Nagbubunga na siya, namumulaklak na. Hindi ko nababawasan ng dahon kasi nga panay ang ulan. Ayan, tuwan-tuwa yan, guys, pagka ganyan na nagbubunga na yung aming mga halaman. Yan, mag-aani na yan. Sasabihin niya sa akin, harvest ko na yung mga tanim kasi malalaki na. Tuwan-tuwa na yan kahit hindi pa namin gugulayin, na harvest na niya, dinadala niya sa trabaho niya. Doon niya pinapalit sa kantin ng merienda or binibenta niya sa mga katrabaho niya na tiga Maynila. Ayan, may bunga yung talong. Kahapon nag-harvest ako ng talong, pinrito ko kasi ako nang nga lang yung kumakain, wala na yung hobby ko. Ayan, so yan, guys, talagang mahirap, kailangan tanggapin na wala na nga siya. Pero sa araw-araw na lumilipas, na
simula nung pumanaw siya nung April, talagang hahanap-hanapin mo siya dahil yung mga daily routine namin na nakasanayan namin na magkasama kami. Ayan, pag ganitong oras, pag pang-araw siya sa trabaho, dito siya nakaupo lagi. Yan lagi yung pwesto ng asawa ko habang nag-aantay siya ng oras ng tubig. May oras kasi yung tubig dito sa amin, o habang nagme-merienda siya, nagpapalipas ng oras. Ayan, dyan siya nakaupo, dito siya sa kubo namin nakatambay. Kaya maraming memories dito sa bahay na talagang hinahanap-hanap ko siya. Ako na lang dito, bawat sulok ng bahay, bawat gawain dito sa bahay, sanay ako na siya yung gumagawa mula nang lumipat kami dito sa bahay namin sa Santol. Ngayon, iniwan niya sa akin, tinutuloy ko na lang dahil kailangan ko naman magpatuloy kahit wala na siya. Pero sa bawat araw na lumilipas, syempre hinahanap-hanap ko siya. Sa 23 years, kami lang yung magkasama sa pamamalengke. Pupunta lang kami, tatayan ng loto, mag-harvest. Habang nag-harvest siya, nagtatanim ako. Habang nag-grass cutter siya, nag-aayos ako ng mga tanim kong gulay, mga tanim kong orchids, di ba? Pero ganun na nga, kinuha na siya sa atin ng mahal na Panginoon. Kinuha na siya sa akin ng mahal na Panginoon. Pero gano'n mang tumagal na panahon na lumipas, nawala na siya, hindi siya mawawala sa puso ko. Mahal na mahal ko yung asawa ko. Thank you for watching, guys. Bye-bye. Thank you po. Ingat po tayong lahat, lalo na po ngayon, walang tigil ang bagyo, sunod-sunod ang bagyo. 3 bagyo po yung magkasunod, kaya hindi na tayo tinantanan ng ulan. Ingat po tayo para iwas po tayo sa pagkakasakit. Kung wala rin lang naman gagawin sa bahay, mag-stay, walang gagawin sa bahay. Kung wala rin lang naman gagawin sa labas, mag-stay na lang po tayo sa bahay para po safe tayo. Ayan, ganyan po yung lugar dito sa amin. Sobrang malamig, mahangin, tahimik, kaya lalo kong namimiss at nangungulila ako sa aking asawa. Salamat po sa pag-suporta sa aking YouTube channel. Thank you!